ba mga kababayan, na ang karamihan po sa mga kababayan nating Pilipino, especially yung may mga posisyon, sa mga local government, especially dyan po sa Visayas, nagigising na po yung iba. Bakit mga kababayan? Kasi ayon po dito sa Bilyonaryo News Channel, eto daw, tingnan, look, several local government units in Visayas swore and signed manifesto supporting President Ferdinand Marcos Jr. following Vice President Sara Duterte alleged assassination threats against him, his wife Liza Marcos, and House Speaker Martin Romualdez. LGUs who have signed and sworn support for Marcos and Romualdez include the 1st and 3rd District of Leyte, Biliran, Northern Samar, and 1st and 2nd District of Samar, mga kababayan. Ibig sabihin, yung ibang mga dating sumusuporta kay Sara, mga kababayan, or yung iba na mga nasa local government na undecided pa rin hanggang ngayon kung kanino sila kakampi, mga kababayan, ganito na. Yung iba, dahil nga nakita yung pangit na ugali ni Sara, mas pinili nilang samahan ng gobyerno. Kasi nga mga kababayan, ang destinasyon ng gobyerno natin ngayon sa pamumuno ni PBBM, pangat na tayo Inaayos na yung problema ng bansa. Kaya lang kasi nagkakaroon ng problema, mga kababayan, tandaan nyo to, hindi tumitigil yung mga pro-China na magpaawa, kumuha ng simpatya sa mga tao para patalsikin etong si PBBM. Bakit mga kababayan? Kasi yung mga pro-China, hindi nila matanggap na yung mga anomalya, mga kababayan, sa nakarang administrasyon, nabubulat-lat ngayon. Katulad na lamang po nung list ng Pogo. Isa si Duterte, mga kababayan, sa mismong sangkot sa Pogo, mga kababayan. Eto, baka sabihin nung iba, fake news tayo. Wait lang. Baka sabihin nung iba, gumagawa tayo ng kwento Pakita natin. Eto yan tingnan natin mga kababayan para makita nyo lang. Eto mga kababayan tingnan nyo mabuti to. Ayan Duterte. Tapos sa ilalim niya si Michael Yang, mga kababayan. Tapos yung isa pang boss ng Pogo, etong si Madung Lee, mga kababayan. So ngayon, yan yung isa sa mga dahilan. Kaya itong mga pro-Chinang ito, atat na atat at sobra yung agresibo nila para patalsikin etong si PBBM na kinakailangan pa nilang magbayad ng mga tao para makita na yung kanilang isinasagawang rally matagumpay. At gustong-gusto na ng mamamayang patalsikin etong si PBBM. Dahil nga mga kababayan, tingnan nyo, naglalabasa na ngayon yung ugnayan, mga kababayan, at yung mga pangalan ng politiko na sangkot dyan sa Pogo na yan. Na kung saan nasasangkot sa iba't ibang klase ng kriminalidad. At nangunguna dyan, isa sa nangunguna dyan, mga kababayan, ay walang iba kung hindi etong si Rodrigo Duterte, etong si Digong, mga kababayan. Kaya ngayon mga kababayang Pilipino po natin, maging matalino na kayo. Huwag kayong magpapabudol sa mga paawa effect ng mga yan. Kasi tayo lang din ang kawawa kapag sinuportahan nyo ang intensyon ng mga yan na mailagay sa pwesto yang si Sara Duterte. So ngayon mga kababayan, kung makikita nyo, eto, yung mga kababayan natin dyan po sa Leyte, Biliran, Northern Samar, yung mga naglilingkod po dyan mga kababayan ay suportado na po, nanumpa ng pagsuporta dito kay PBBM after pagbantaan nitong si Sara Duterte, mga kababayan. So yung ipinapakalat nila na iniiwanan na ng taong bayan si PBBM, wala pong katotohanan yan. At yung ipinapakalat nila na yung mga congresswoman na iba ay hindi suportado itong si PBBM at iniiwanan na, wala pong katotohanan yan, mga kababayan, kasi mas lalo pang dumadami at nadadagdagan. Kaya dapat thank you kay Sara kasi inilabas mong ugali mo. Nang dahil sa ginawa mo na pagbabanta kay PBBM, mas lalong dumadami at nadadagdagan yung mga politikong sumisimpatya at sumusuporta sa gobyerno ni PBBM ngayon. At yung iba na mga kasamahan nyo dati, umaayaw na sa inyo at iniiwanan na kayo. So yan, maliwanag mga kababayan So kung makikita nyo, eto yan Yan, ito yung video ng panunumpa nila. We call upon all the servants and citizens to reject this unforceful and politically motivated attack. Instead, rally behind leaders who have consistently
demonstrated with their commitment to nation building. Leaders like Speaker Ferdinand Martin James Wallace, who embody the principles of honesty, integrity, and authority. We O yan, maliwanag ha mga kababayan, na walang katotohanan yung sinasabi nila na iniiwanan na ng mamamayan si PBBM. Bagkos mas lalo pang dumadami mga kababayan yung sumusuporta kay PBBM. Dahil sa ano mga kababayan? Dahil sa pagiging palingkera mga kababayan at pagiging chismosa nitong si Sara Duterte. Kaya siya iniiwanan ng iba natin mga kababayang Pilipino. So ngayon mga kababayan, eto pa yon. Kung titingnan nyo ha, kung matatandaan nyo, di ba, pinag-usapan natin yung about to sa nangyaring rally na kung saan may 500 na bayad. Isipin nyo na lang mabuti mga kababayan, kung yung mga normal na mamamayang Pilipino binibigyan, may budget na 500 pesos, sa tingin nyo yung mga vlogger na nagpapainit doon, yung mga vlogger na pumupunta doon, walang bayad yon? Hindi, ako nagtatanong lang naman mga kababayan, kung sa tingin nyo, eto nga mismong binasa natin kanina, kung yun na nga lang mga normal na mamamayang Pilipino may budget kaso kinapos, mga kababayan, sa tingin nyo yung mga vlogger wala? Sa tingin nyo magtsatsagang pumunta doon si Badong Alateres para magpainit at magsalita ng kung ano-ano doon? Sa tingin nyo yung sina Ka-Eric na yan mga kababayan, magtsatsagang magpainit doon na halos mamaos na para lamang siraan ng gobyerno kung walang bayad yung mga yan? Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, mga bayaran yung mga yan. Ano po, wala namang pinupuntahan yung kanilang ginagawa, basta lang magawa nila yung trabaho nila, okay na yon. Kasi nga mga kababayan, mga bayaran nga yung mga yan. Ano po ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito sa nakita nating balita about dito mga kababayan sa issue ng disbarment cases laban po dito kay Sara Duterte. At ngayon ko lang nalaman na may una na palang nakasampang demanda ng disbarment laban po dito kay Sara nung nanuntok siya ng sheriff mga kababayan noong 2011 na siya pa ang mayor ng Davao City. Kung matatandaan nyo yun yung ipinagmamalaki ng mga DD mga kababayan na matapang daw itong si Sara kasi nanuntok daw ng isang sheriff mga kababayan nung siya ay mayor pa. At dahil pala sa ginawa niyang yon, mga kababayan, meron pala siya na naging kaso ng disbarment, ipinadidisbar pala po siya. So ngayon, ito, pakinggan natin ito nakita nating balita, galing po sa GMA News, kanila po yan, hindi po yan natin, gagawan lamang po natin ng reaction video, i-play na po natin. Nakatanggap ng reklamo ang Korte Suprema tungkol sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na huhukayin nito ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Bukod yan, may nakabinbin pa palang disbarment case laban sa bise dahil sa pananapak nito sa isang Davao City Sheriff noong 2011. So parang ang nangyari dito mga kababayan, merong nagpadala ng reklamo ng disbarment laban po dito kay Sara dahil nga dun sa banta nitong si Sara na ipahuhukay itong si Apulacay sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. Ngayon mga kababayan, nakita po yan nakarating po yan sa Korte Suprema at mismong inannounce naman yan mga kababayan at dun din nalaman ng taong bayan na may nakapending pala na disbarment case laban dito kay Sara nung nanuntok siya ng sheriff dun sa Davao. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Nakatutok si Chino Gaston. Paglalahad ng Korte Suprema, may natanggap silang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte ngayong buwan. Kaugnayan sa pahayag ng bise noong Oktubre ukol sa paghuhukay sa labi ng yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sabi ng Korte Suprema, anonymous o walang nakalagay na pangalan sa reklamo. Justice. Sabi daw, anong natanggap ng Korte Suprema, ang nakalagay doon mga kababayan anonymous or walang nakalagay na pangalan doon sa nagrereklamo. Pero mga kababayan, kanina may nangyari. Merong isang mismong naka-experience na ipadisbar mga kababayan ang nagreklamo para madisbar etong si Sara. Yun ang mabigat mga kababayan. Yung nagpapadisbar kay Sara, mismong naka-experience na ipadisbar din. Sino yon mga kababayan? Si Attorney Larry Gadon. Kung matatandaan nyo, di ba, pinadidisbar siya mga kababayan nung panahon na pinagmumura niya etong si Robles. Alam ko, tandaan nyo yon mga kababayan, election time ata noon.
or tapos na yung eleksyon or bago mag-eleksyon mga kababayan. Kung matatandaan nyo, nakasakay sa isang sasakyan, si Atty. Larry Gadon, tapos minumura niya etong si Robles. Ngayon mga kababayan, syempre hindi na take ni Robles mga kababayan yung mga sinabi ni Atty. Larry Gadon, kaya nagreklamo siya ng disbarment case laban dito kay Atty. Larry Gadon at yun yung tinitingnang basihan ni Atty. Larry Gadon para ipadisbar etong si Sara, yung nangyari sa kanya personal. Kaya nga mga kababayan, mas mabigat yung mga pahayag na binitawan nitong si Sara na malaki ang posibilidad na magdudulot na madisbar talaga siya. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. This month, the Supreme Court received an anonymous complaint regarding her statements about the late President Ferdinand Marcos. And how has the Supreme Court acted on that anonymous complaint? There's no action yet to the moment. Sabi pa ng Korte Suprema, may nakabimbing pang disbarment case laban kay Duterte. Inihain ito noong 2011, panahong mayor pa ng Davao si VP Sara. Kaugnay ito sa kanyang pananapak kay Davao City Sheriff Abby Andres na nagpapadupad ng demolition order sa mga informal settlers ng lungsod. Hindi ko na ipapakita yan mga kababayan. Sige, diretso. Yon. Diba kung makikita nyo mga kababayan, nanapak siya dyan. Nanapak siya dyan at yan yung naging dahilan mga kababayan para magkaroon ng first disbarment case etong si Sara. Wow. Diba? Bakit parang natagalan ito? I'm not very informed about what happened in that case, but I know that there were a lot of pleadings and procedure that happened. So, pag disbarment case, it's really on a case-to-case basis. Hindi naghain noon ng reklamo si Andres laban kay Duterte, pero na-reprimand siya ng ombudsman matapos ireklamo ng Sheriff's Confederation of the Philippines. Nag-issue naman ng public apology si Duterte halos 1 taon matapos ang insidente, pero matagal na raw siyang personal na nakapag-sorry noon kay Andres. Wala pa mangyog ko ever publicly na nag-sorry. So I would just like ganing mapaabot kay Sheriff Andres and sa iyahang, most importantly sa iyahang pamilya. But I know na appeal hurt pag sila sa nahitabo. So sorry sa ilaha. It will not happen again and it was an unfortunate incident. Sa ilalim ng rules of court, bukod sa pwedeng ihain ang disbarment complaint sa Korte Suprema o sa Integrated Bar of the Philippines, pwede ding motu proprio o sa sariling aksyon suriin ng Korte Suprema ang asal at mga aksyon ng isang abogado. Kaya tinanong din ang Korte Suprema kung may aksyon itong gagawin sa mga panibagong pahayag na binitawan ni VP Sara kay Pangulong Marcos. It's always possible that the Supreme Court can take cognizance of anything that's publicly known. But usually, it's usually by complaint. So we'll wait and see what the court has or what the court will do with that. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang kampo ng Vice Presidente. Ngayon mga kababayan niya, putulin na natin dyan. Ang hinihintay lang ng Korte Suprema ngayon ay may mag-complain laban po do sa mga naging pahayag nitong si Sara Duterte mga kababayan para masuri nila kung ito ba ay magiging ground para madisbar etong si Sara. Paano na ngayon? Meron pong nag-complain. Eto yan. Merong nag-complain mga kababayan kanina at ipinapadisbar etong si Sara Duterte. So kung titingnan nyo po, mismong ang nag-complain ay etong si Atty. Larry Gadon na mismong naharap din mga kababayan noon sa disbarment. Kasi nga mga kababayan, talagang ito yung mas matindi dito Personal yan na experience yung naipadisbar mga kababayan dahil do sa kanyang naging pagmumura kay Robles. Ngayon mga kababayan, yun yung gagamitin niya na basihan. At yung mga sinabi ni Sara Duterte na mabibigat na salita na mga sinabi niya laban po mga kababayan kay PBBM na kung saan ipapatumba po niya. So ngayon, kung titingnan nyo mabuti, sabi dito sa Billionario News Channel, eto basahin po natin. Ayan, Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon, just arrived at the Supreme Court to initiate motu proprio disbarment proceedings against Vice President Sara Duterte.
Gadon cites the BP threats during a Zoom press conference which he say violated ethical standard for member of the bar. So sabi pa dito, in his letter, Gadon compares his own disbarment case to the Vice President action, arguing the fairness dictates the Supreme Court applying the same standard, mga kababayan. So ngayon, mismong sinasabi dito na yung isa sa pinagbabasihan ni Atty. Larry Gadon, mga kababayan, ay yung katulad ng nangyari sa kanya na disbarment case. Ano po, dahil kung matatandaan nyo, mas matindi yung sinabi ni Sara ngayon kaysa dun sa mga naging pagmumura ni Atty. Larry Gadon doon kay Robles, mga kababayan. Yung kay Sara kasi may kasamang pagbabanta, talagang lantarang pagmumura, mga kababayan. At kung ano-ano pang mga pananakot, yung mga pinagsasasabi niya laban kay First Lady, kay PBBM at saka kay House Speaker. Kaya nga, mga kababayan, mabigat-bigat etong ginawang ito ni Atty. Larry Gadon kasi, mga kababayan, mismong nangyari sa kanya yun eh. At walang dahilan ang Supreme Court, mga kababayan, para hindi tutukan ito at hindi bigyan ng aksyon yung mga pinagsasasabi nitong si Sara. Kasi, mga kababayan, 2 strike na yan eh. Yung ginawa ni Sara, naka 2 strike na siya. Ano yun, mga kababayan? Nung sinabi niya na ipahuhukay niya sa libingan ng mga bayani, etong si Apu Lakay, tapos itatapon sa West Philippine Sea, mga kababayan. At yung isa, yung pagbabanta niya at lantaran niyang pagmumura. Hindi lang normal na tao yung minumura niya. Kung hindi, Presidente ng Republika ng Pilipinas, mga kababayan, at First Lady ng Republika ng Pilipinas at saka House Speaker ng Republika ng Pilipinas, yung mga pinagmumura niya. Kung ito nga si Atty. Larry Gadon, ipinadisbar, mga kababayan, dahil sa minura niya yung isang broadcaster, ano po, na si Robles, mga kababayan, eto pa kayang si Sara Duterte ang hindi madisbar? Kaya nga dapat, mga kababayan, maaksyonan po ito at matutukan ng Supreme Court. Lalo na at may nag-file na ng disbarment case laban kay Sara. Ngayon, mga kababayan, punta naman po tayo dito sa isa sinabi ni Atty. Larry Gadon. Etong nakita nating balita galing po sa News 5 Everywhere. Kasi sabi po dito, mga kababayan, Gadon naghain ng disbarment complaint laban kay BP Sara Duterte sa Supreme Court. Basahin natin yung mga dahilan niya kung bakit siya naghain ng disbarment case. Nandito ako ngayon sa Supreme Court upang ihain ang isang complaint against Vice President Sara Duterte Carpio dahil doon sa kanyang Zoom press con na kung saan ay pinagmumura niya si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Araneta Marcos at si Speaker Martin Romualdez. At doon din ay kanyang sinabi na meron siyang kinausap. Ay, isa pa nga pala yun, mga kababayan. Sabi dito, hindi pa boss, pupugutan niya ng head si PBBM. Isa pa yon, mga kababayan. Diba kung tutuusin pala, hindi, dapat pang 4 strike na niya ito eh. Yung 3 strike niya sa pamilya ni PBBM. Yung 1 strike niya kasi may nakapending siya na disbarment case, mga kababayan, nung nanuntok siya ng sheriff. Kaya nga kung ito, magtutuloy-tuloy itong reklamong ito ni Atty. Larry Gadon, malaki ang tsansa, mga kababayan, na madisbar etong si Sara. So ngayon, pag nadisbar etong si Sara, mga kababayan, ang tanong saan siya pupulutin. Lalo na at malaki ang posibilidad na ma-impeach pa siya, mga kababayan. Kaya nga wala nang pupuntahan etong si Sara. Bukod sa kapag ka na-impeach siya, hindi na siya pwedeng tumakbo sa kahit na anong posisyon. Ngayon, pag na-disbar pa siya, paano siya makakapag-practice bilang lawyer? Mga kababayan, di ba? Kaya nga wala siyang pupuntahan dito. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Na inutusan niya na patayin si Pangulong Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos at si Martin Romualdez kapag ka may nangyari sa kanya. Ang ibig sabihin, meron na siyang nabuong plano na ipapatay si Presidente Bongbong Marcos. Tama. Ngayon, yan ay dahil siya ay member din ng korte, siya ay isang abogada, ay gusto kong subukan
ang pagiging fair at ang pagiging makatarungan ng Supreme Court sapagkat ako na kung saan wala naman talagang dahilan para i-disbar, dinisbar ako ng Supreme Court. At yung kaso na inihain ni Raisa Robles ay dinismiss ng Department of Justice kasi wala namang ebidensya na ako ay nag-upload ng video, and yet the Supreme Court, dahil anti-Marcos ang Supreme Court, ako ay dinisbar. Sinuspandi pa ako ng 1 year and then dinisbar. Kasi mga kababayan, yung talagang sinabi ni Atty. Larry Gadon ng mga panahon na yon, hindi naman ganun kagrabe. Kumbaga mga kababayan, pinuna lamang niya yung inilalabas na balita nitong si Raisa Robles, mga kababayan. Ngayon, kung titingnan yung mabuti, dinisbar siya dahil lang sa ganung klase ng bagay. Ngayon, sa tingin nyo, wala bang dahilan ng Supreme Court para hindi i-disbar si Sara Duterte? Lantaran na yung kanyang pagmumura publicly at talagang mismong live nila ginawa yun. Si Atty. Larry Gadon kasi na-disbar siya, mga kababayan, dahil dun sa nag-upload ng video, yung napa-upload na video na kung saan kini-question itong si Raisa Robles, mga kababayan. Ngayon si Sara, yung video niya, mga kababayan, na nagsisirculate, kumakalat sa mga social media platform, mismong galing po yan sa live na Zoom press conference nitong si Sara, mga kababayan. Lantaran niyang minura si PBBM, si First Lady at saka si House Speaker. Tapos lantaran niya rin pinagbantaan. At may mga press con pa siya na kung saan gusto niyang tanggalan ng ulo si PBBM at hukayin yung kanyang ama at itapon sa West Philippine Sea. So sa tingin nyo ba hindi siya madidisbar? Kaya nga pag hindi na-disbar, etong si Sara, mga kababayan, hindi patas ang Supreme Court. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Na walang dahilan. Ngayon, si BP Inday Sara, nanuntok siya ng sinuntok niya yung sheriff na nag-i-implement lamang ng order of the court who is he was performing his duty as a sheriff, pero sinuntok niya, and yet the Supreme Court did not bother to suspend her. At ngayon, papatayin niya yung presidente. Tingnan ko ngayon ang tigas ng Supreme Court. Tingnan ko kung talagang totoo ang kanilang adhikain na mag-administer ng justice o gusto nalang ipatupad ang batas dahil hindi fair ang lahat ng ginagawa ng Supreme Court. Si Laila de Lima, nag-defy ng order ng Supreme Court ng TRO, and yet hindi man lang siya kinanti. Si Chel Jokno na nag-submit ng mga peke, mga forged documents at Supreme Court, hindi siya sinuspinde. Ngayon, si Vice President Sara Duterte nagtatangka na patayin ang presidente, patayin ang First Lady, patayin ang Speaker of the House, si Speaker Martin Romualdez. Tingnan ko ang tigas ng Supreme Court ngayon. Sinasabi nila na sila ay tagapagpatupad ng batas. Tingnan ko ngayon ang tigas nila rito dahil hindi sila kikibo dito kay Sara dahil sila ay anti-Marcos. Ayan. Sana mga kababayan, makita natin kung ano yung action dito ngayon ng Supreme Court. Diba ang sabi nila, hihintayin lang nila yung formal complaint. Ngayon, meron ng complaint, mga kababayan, na kung saan ipinapadisbar etong si Sara. Dahil sa kanya mga binitawan na hindi magagandang salita, mga kababayan, na kumalat internationally. So sana aksyonan to ng Supreme Court. Ano po, dahil matindi itong ginawang basihan ni Atty. Larry Gadon. Kasi unang-una, yung kanya nga naman, kung titingnan nyo, ipinadisbar siya dahil lamang sa pagpuna kay Raisa Robles, mga kababayan. Pero etong si Sara Duterte, naghahangad na tanggalan ng buhay ang presidente. Kaya sana, mga kababayan, maaksyonan po ito ng Supreme Court.